Quantum Dot Mini LED TV na may solid picture quality pero mas mura sa iba. Check natin tong bago ng Kuka. Okay, so ito yung Kuka 55V75 55-inch 4K Mini QLED TV. At na-impress ako dito kasi usually kapag sinabi natin na 55-inch Mini LED TV na may quantum dot, madalas 35K plus ang labanan pero ito nasa 26K lang. So una muna, Mini LED. Kumpara sa mga typical LED TVs natin, mas maliliit at mas marami din yung LEDs na ginagamit dito. At dahil mas marami, mas kontrolado rin yung pag-on at off ng ilaw sa iba't ibang areas ng screen or yung tinatawag natin na lighting zones. So kung may part ng scene na dapat madilim, kaya niyang i-turn off yung ilaw doon at kung may parte naman na dapat maliwanag, doon lang siya magpapailaw. Ang resulta, mas malalim na blacks, mas konti yung light bleeding or yung grayish glow sa paligid ng dapat black na areas, mas mataas yung contrast at mas cinematic ding tignan lalo na sa mga HDR scenes. Quantum dot naman yung layer na mas nagpapaganda pa ng kulay dahil dito mas rich yung colors, mas accurate, mas malinis at mas lifelike yung overall image. Also, meron din silang feature dito na matte screen ultra. Basically, may matte coating yung panel para mas less yung reflections. For sure, alam niyo yung experience na nanonood kayo ng TV tapos yung ilaw ng bumbilya, ng chandelier or yung sikat ng araw na tumatago sa bintana, nagre-reflect sa TV natin. So minsan, may mga details na hindi mo na makita kasi nga natatabunan ng glare. At ito yung isa sa mga solusyon doon. Since matte finish nga, mas controlled yung reflections, so mas focus ka rin sa pinapanood mo at less yung distractions. Sa speakers naman, maganda rin yung tunog for a built-in TV speakers. Malakas din at para sa akin, sapat na for casual viewing kahit pa sa living room. Iba pa rin syempre kung paparisa natin to ng magandang soundbar, pero habang wala pa, goods na rin to. Pagdating naman sa performance, naka-Google TV na rin. Sa paggamit ko ngayon, very responsive naman at may voice command din para mas madali pa yung pag-navigate natin. Sinubukan ko rin for gaming, nag-connect ako dito ng Nintendo Switch 2 and very immersive yung display. Ganda rin kasi ng kulay kaya mas nakaka-enjoy maglaro. At pagdating naman sa cons, honestly, medyo mahirap hanapan kapag kinonsider na natin yung price. Very competitive kasi yung pricing ng Kuka dito. So, siguro take note na lang din na 60Hz refresh rate lang to. So, kung trip mo yung 120Hz super smooth motion for fast-paced gaming, wala dito nun. Hindi pa rin OLED level yung blacks, syempre. Pero, bomalabs naman talaga yung OLED level sa 26K. So, overall, ang ganda ng ino-offer ng Kuka dito at 2 years na nga rin pala yung warranty. So, link sa comment section para sa mga interesado, Yellow Basket kung meron. Like, follow, at let me know na rin sa comments kung anong tingin mo dito sa bagong TV nila.